I'm checking my skin kasi sobrang haggard ko na oh. Like, look oh. Hindi ka ba gagawa ng vlog for Cebu Bowl? Wala akong nagawa for Cebu. Wala. Mag-vlog ka na para maging cameo naman ako sa YouTube. So, hindi ako nagawa ng vlog sa Cebu, but now we're heading off to Bohol na. Pag-usapan na natin, how was your Cebu experience? My Cebu experience? No comment. Was not. So, di siya ganun kaan. Siguro, if we went to north or south, yung talagang yung tourist attraction, baka siguro maano ko siya, ma-appreciate ko yung lugar. Pero kasi dahil lang we stayed in Cebu City, so medyo, alam mo yun, para lang ako nasa Manila din. So, walang dating. Pero okay sa akin yung yung mga napunta natin dito, like yung 10,000 Roses, tsaka yung marami na pala. Siraw Garden, yan. Yung mga pang lang. Magellan's Cross. Ano masabi sa Magellan's Cross? Yung Magellan's Cross, alam nyo ang daya. Akala ko malaki siya. Maliit lang para siya personal. Tapos yung cross, hindi siya yung cross talaga na, feeling ko lang yun. Replica na lang yun. Oh, controversial ah. Tapos ang ending nito, persona non grata lang. Cebu. Yun. Parang kasi sobrang kasi nung cruise, alam mo yung sobrang palyado pa siya eh, na parang ilang taon na nakalipas, ang ganda pa rin niya. Although naman ako naman, siguro baka inaano nila. Tawag dito? Nire-repaint nila, diba? Nire-refurbish nila. Eh, hindi pa rin ako, kumbinsido. Pero ako sabi ko yung nais kong sabihin. Pero okay naman siya. Tsaka dun shoutout dun sa coffee shop na napuntahan namin. Cafe Tahiti that is located in basta it's nearby the Royal Garden Residences. Okay naman siya. Sobrang solid. Talagang pag sa gabi mo siya tinira, gising ka. 2 shots of espresso. Gising sa katotohanan yung peg mo. Now we're heading off to Bohol to meet my relatives. Sabi ko nga, finally, ito na talaga yung time na makikita ko yung mga magulang ko, yung mga tito-tita ko, lolo-lolo ko. Pabudol na naman yung pamilya namin. Yan. Kanina, nabudol sila sa massage. Support the local daw kasi. Taka nila. Yan. So yun. So dito kami ngayon sa, ang tawag sa Ocean Jet. Ferry. Oo, sa ferry. Doon tayo sa... Pupunta na kami ng Bohol. So, nagpunta kami ng Cebu ng October 12 hanggang Saturday, which is today, October 14. Until 17, mag-stay kami doon. Tapos doon na rin yung pabalik namin ng Manila. Parang na siya Santon. Ano yan? Sones? Huwag ka pa nun. Ang laki na ng Sones. Machok ako nito. Uy! Parang iba nakikita ko. Yun. Sobrang haggard ko. Feeling. Ganda ng anak ko. Ganda ng skin ko, no? Sabi. Hindi mo sa kamayabang. Ito mo, sobrang haggard ko na ate. Kabwisit, no? Alam mo, gusto ko manggang. Manggang hilaw. Ano ba ko? Yung manggang kalabaw. Anong galabaw tuloy ako? Ay, got our own time. Uy, nakalimutan kong bumili ng danggit. So, bala ko sana mag-uwi ng pasalubong sa Kalatatay, sa Las Piñas. Kaso nakatulog ako sa van. Kahit sobrang traffic niya. Tapos sobrang ang daming ganap nung kahapon sa tour namin. Natulog ako, so di ako nakabili. Nakadana pala sa ng market din na ginising. O ginigising niyo ako, di ba? Pero Gising ka, pero sa'yo mo lang, oo. oo, yun. So yun. Sobrang pagod ko pa. Pero sana may danggit dun sa Bohol. Is that seedless? No. Oh, sad. So yun. So, abangan nyo na lang din yung ganap namin sa Bohol. Kwento mo yung scam dito sa airport. Ay, alam nyo, daming scammer dito. Yun na siya agad. Hindi, kasi ganito nangyari. So, nakabook na kami ng ferry.
Tapos pagpasok namin sa pinaka mismong, ang tawag sa ganito area, Boarding gate. sa boarding gate, area. sa boarding area. Kung sa upo ka na lang, antayin mo na lang yung ano mo, yung time na aalis kayo. Tawag dito, hindi kami pinapasok ng guard. Kasi sabi niya, kailangan daw namin i-check-in yung bag namin. So kami naman, ang understanding namin, papasok kami i-check namin yung guard kasi baka ayun yung policy nila. Na baka yun lang talaga. Tapos pagdating dun sa sa check-in counter, chinekin namin yung mga bag dito. Siningil kami ng 50 pesos sa GIS. So bali ilan kami, 5 kami. So that's already 250 pesos ang binayaran namin. Na lang kami kasi hindi man lang kami na-inform beforehand. Kasi wala din mismo sa voucher namin. We can bring items within 10 or 15 kilos. Other than that, for check-in. Oo. Kahit dun mismo sa may table nung sa check-in counter, very clear nakalagay doon na if it's your baggage is beyond 15 kilos, that's the only time na kailangan mo talaga siya i-check-in. Ayun lang tayo nung gabayad. Kamusta naman yung mga bagahe namin? Hindi naman naabot yun per tao ha. Kasi diba yun talaga bilang is per tao. Hindi naman siya abot ng 15 kilos. So wala na kami nagawa. Ano mo yun, ang lang na parang bakit kami hinaran ng guard. Tapos eto, nakapasok na kami sa kami upo. Tapos ang dami namin nakita namin mga luggage, na may mga maleta. Nawala di sila nag-check-in. So nag-try ako mag-issue sa isang lock. Sabi ko, ano yung Sabi ko, miss, chinek-in mo ba tong luggage mo? Sabi niya, hindi po. Basta dire-diretso lang po kayo, ganyan. Oh. So alam na, pinipili, di ba? Yung mga galawang So ibig sabihin mo kasi mukha tayong turista? Oo. Hindi, siguro dahil lang sa accent namin, dahil hindi naman kami taga rito. Siyempre, mabilis ma-distinguish din. Although naunawaan ko naman din na para na naman ito sa turismo ng, 'di ba, ng probinsya ng Cebu. Pero kasi mas maganda siguro kung nagiging, alam mo 'yon, may transparency sana sa lahat kasi kahit naman sabihin mo na maturista kami, Pilipino pa naman din kami. And I think this goes to everyone. Hindi lang sa mga Pilipino but to all, the tourists kasi malaking factor siya. Kagaya nito, i-post siya sa social media, 'di ba? So kung makikita to, malaking siya, kabagsakan siya sa turismo. So sana maging lang, transparent lang. Na hindi kailangan, alam mo yun, parang mag-take advantage. Kasi sobrang na yun eh. Sobrang mali. Mali talaga yung gano'n. Yeah. So, ito na pala sa kami. Tingnan yung view namin ng ganito. O diba? Partida ha. Wala pa kami sa buong. So yun, balitaan namin kayo sa ganap namin. So pasensya na rin, hindi ako nakapag video doon sa Cebu kasi nga hindi naman talaga siya dahil mukha talaga siya Maynila, like surreal, walang halong chemical. Mukha talaga siyang Maynila, hindi mo siya Tapos yung gala naman kahapon, sobrang alam mo yun, mabilisan lang, mainit pa, so hindi siya kumbaga bilang pinamadali na ako mag-capture ng mga moments kahapon. But eto, subukan ko. 8 minutes na Bye-bye! So there, finally, after 1 hour and 30 minutes, we are now at Tagbilaran Port. There. What's that? Picture lang daw. So there, see you sa aming hotel. So ayan. Punta na kami sa van. At punta na kami sa hotel. It's a 5-star hotel. Really? So ayun, wala kasi kayo makitang wala kayo makitang yung mga sobrang mura lang na hotel. So sabi namin ni ate, since minsan lang kami makapunta ng Bohol, doon lang kami sa medyo mahal, as in mahal talaga. So makikita nyo mamaya yung hotel namin.
So sa mga kapatid nito, alam ko for sure maiingit kayo na sana, sipin nyo sana may pera din kami na kayang makapag-check-in sa mga ganyan. Check nyo. So andito na kami ngayon sa mga 5-star hotels. What did you say? Sino makita? Are you guys excited to see it? This is it. Ayan. Ay, meron ng Ford. Ayan na siya. 5-star yan ha. 5-star yan para sa mga mahirap. Casa Teo Fiesta, inspired by 7-Eleven. So hi guys, so it's a bit late kasi nakalimutan ko mag room tour. So etong nakuha namin to from booking.com by the way. Tapos 2 beds to dahil mga kami rito na mag-i-stay. So eto yung itsura ng room. From the door, so ito yung door. Yan siya. So ito yung itsura niya. Somehow na-impress ako kasi malaki siya. I know, malawak siya. Malaki yung space ng lakaran. Kasi usually, sa ibang mga tawag dito, sa ibang mga hotel na napasukan ko, kahit sa mga inn, like sa Boracay, sa El Nido, ganyan, pag ganito yung mga room, minsan, kaya sabihin mong malawak yung kama, maliit lang talaga yung space. But eto, sobrang laki talaga niya. Yan. So, we got this for only 6,000 pesos for 4 days and 3 nights. Yan. Tapos pagdating dito, on my left side, so meron kami rito, veranda ba tawag sa ganito? So hindi ko na siya makita. Pero wait lang, higyan ko siya ng ayan. So meron na siya ashtray kung nag-yosi kayo. So, itong whole place ni Casa Teo Fiesta, lahat na ngayon is nasa ground floor lang sila. Meron silang second floor, pero yung second floor na yan is tambayan lang yan doon. Tapos on the other side is sampayan. Sa gitna, yung may wall na yan, andun yung mga lutuan na pwede kayong magluto, tsaka yung mga lamesa. And the good thing about this place is, kung let's say maramihan kayo, di ba, nauso na yung mga Airbnb, and one of the advantages of Airbnb is that you can actually cook. You don't need to buy, food outside, which is malaking tipid siya para sa maramihang tao. So, ito naman yung kagandahan dito kasi, pagdating namin, dahil nga galing kami ng Cebu, Airbnb yun, nakakapagluto kami. So, ito yung naging namin ni ate na, baka pagdating ng Bohol is, we have to, always eat out. Pero the good thing is, pwede pa na magluto. Yung kagandahan. Kaso, ang lang dito is, yung lutuan niya, syempre limitado lang siya. At kung marami kayo, at kung lahat kayo ng mga room dito, pare-para sa'yo ng pag-iisip, bibili nila ng ulam, ng lulutuin, you have to wait bago matapos yung kung sino man nagluluto sa area na yon. And good thing, dito, ngayon, kami lang, tsaka yung isang pamilya ang nagluluto. So, nauna kami nagluto. So, feeling ko nag-aantay yata sila matapos kami. Pero, kagandahan naman itong pamilya na to, aalis sila bukas ng mga bandang hapon. So, pabalik namin after the tour, wala na sila rito. So, feeling ko baka kami lang din gagamit ng lutuan. Kasi karamihan din ng mga nakatira dito ngayon, hindi naman sila nagluto talaga. Kami lang, tsaka yung family lang na yon. So, yun. So far, ito siya. Ayan. Maganda rin yung CR. Malawak din siya. Meron din siyang sariling shower room. Meron din siyang hot and cold water. Meron siyang, tawag doon, water heater rather. Yun. Meron siya doon. Tapos, malawak siya. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi andyan si Tito ngayon sa loob. Na CR siya.
ang hinahanap ko ngayon dito is plancha. Kailangan ko ng plancha only because yung mga damit na gagamitin ko is lukot-lukot siya. At sobrang visible siya. Yeah. Pinlansya ko na ito nung nakaraan, pero ayun nadukot na naman siya ulit. Ito okay lang to. Kasi maganda naman yung cotton nito. Hindi naman siya, tsaka black and white naman siya. Kasi ito rin puti ko na to. Sobra siyang look. Wala ko siyang gamitin. Pero wag na lang. Kailangan ko ng plancha para magamit siya. Kasi nakaset talaga siya for tomorrow, on Monday, and on Tuesday. Yan. So there. Ayan ang CR. So ngayon, kailangan ko manghiram ng plancha. May plancha daw dito. Nasaan? Tinanong ko yun eh. Sige, baka tanong mo Baka isa namin ng plancha sa buhok. May nakita akong plancha sa buhok sa babae. Sa inyo ba yun? Yes, mine. Pero hindi may plancha dito. Tinanong ko yun sa bukas yan! Bukas nga yan. Di ata siya marunong kung bukas. Ganda siya Ito. mo. Yun na siya. Yan. Sige, tanong ko lang siguro kung saan nakalagay yung mga plancha. May plancha daw, sabi niya. Pwede ka manghiram doon. Okay. Yan. So yan. Ayan na siya. So mag-charge muna ako. See you tomorrow.